Para po sa malamig na panahon mga kanayon, magluluto ulit ako ng native. Sisilabang ko lang para po magkaroon ng aroma yung kanyang sabaw. Kuha lang tayo ng tanglad. Ayan po, yung likod ng bahay mga kanayon kung saan nga ako nagmumukbang. At dito lang po sa parting malapit, may puno na sampalok para naman kahit papaano po yung sabaw may kaunting kilig. Gusto ko sana yung talbos, pero pagtingin ko po kanina, wala na siyang sariwa. Oh. Ito na lang ho, bunga na lang ang aking gagamitin. Sakto lang, hindi naman ho masyado nasunog. Papalamanan ko na po ng tanglad dito sa gitna at saka itong mga nakuha ko laman loob. Mas mabango. At kapag napagkasya ho natin dito sa palayok, dito ko na din papakuluan. Yun, pwede. Saktong sabaw lang po na pampalambot para talagang kapit yung lasa. Tanglad ulit. Luya. Chicken cubes. Saka patis. Hindi pa naman po masyadong magulang yan. Sa tingin ko mga 30 minutes. Pwede na. Merenda ho muna tayo ng buko. Tingin ko naman ho, malambot na yan. Lalagay ko lang to sampalok. Saka siling panigang. Kain na po tayo mga kanayon habang mainit pa sabaw. Lord, nilalapit ko po ang pagpapala na nasa aking harapan. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Kilig asim. Tingnan nyo po yung sabaw. Yung katas ng sampalok no? Sarap. Ang bango. Pag sandok ko pa lang ho kanina, nakakalas na yung kanyang laman. Tanggal ng buto. Grabe. Ang lambot. Sakto. Mainit-init pa. To the hagod. Ang bango ho talaga kapag may tanglad.
Yun po yung kanyang balunan. Sakto, tingnan nyo. Medyo tumutulo na yung aking pawis. Nagiinit na yung katawan. Panalo talaga sa sabaw ng native. Bitin, yung kanin. Dadagdag pa ho ako mga kanayon. Diyan ko na ho matatapusin. Tatawagin ko yung aking mag-iina. Baka itutuloy na ho namin at itong aming alanganin tanghalian sa kahaponan. Maraming salamat po mga kanayon. Kain po tayo.